Okay, so let's discuss this problem involving statics, rigid bodies. No. So this one is a topic under forces. One of the first few parts is or few lessons, first few lessons statics. This is under concurrent forces, yung concurrent, di ba? Yung meron silang certain point na kung saan lahat ng line of action ng force nagmi-meet dun sa point na yon. Concurrent yun. Pag may at least isang di na nag-meet, at may at least isang force na wala dun, di tumatama dun, say ganyan. So, wala na yun, concurrent na yun. And pag concurrent, dapat lahat ng force, as in lahat ng line of action force, nagmi-meet sa certain point na yun. Okay, this is also refresher on trigonometry, no? Kasi nakikita ko rin sa groups, marami pang nalilito sa applications ng trigonometry. Dito kung paano yung sin cosine, kasi yung iba alam pag cosine x lagi, pag sin y lagi. Hindi laging ganun, no? Dapat ang tandaan mo, pag cosine adjacent, pag sine opposite. Hindi yung pag cosine x, pag sine y. Okay, so madidiscuss na natin yung dito. Okay, so compute the value of the resultant. Pag resultant, yan, resolve mo siya into components, then kunin mo yung resultant along x and resultant along y. Then get the square root of the sum of the squares para masolve mo yung pinaka-resultant ng tala na. Okay, resultant of the concurrent forces is shown in the figure. So, ayan. This one is, well, I got this from, yun ulit to kay Singer, Engineering Mechanics, Statics and Dynamics, yung blue book niya. Okay, so, sige, ayan. Gawin ko muna to. I-resolve ko to into components, no? Resolve ko siya into components. Ang liit naman nito. Pero balakihan yan. Wala na, hindi na. Wait lang. Parang pangit na. Ganito na lang. Lakihan ko na lang siya. Tapos, i-blue ko yung isa. Okay? Goods na ba ito? Pwede na. Okay, so start tayo sa first quadrant. Hopefully, familiar naman na. From analytic geometry, this is quadrant 1, 2, 3, and 4. Pag ganyan siya. Bali, okay na dito. This is a Cartesian plane, coordinate axis. X yung horizontal, Y yung vertical na axis. Okay, so i-resolve natin to into components. So this will be yan, horizontal. And ang vertical niya ay i-red. I-blue ko na lang yung vertical. Di ba ganyan magana ng vectors? Ano ba yung ano ko? 3 lang pala to. Kaya pala. Ay, 2 lang pala to. Kaya pala medyo manipis. Then horizontal and vertical. Okay. Ayan, ito yung resultant niya, yung hypotenuse. Okay naman na tayo dun, no? Lahat ng force kasi pwede mo naman i-resolve into components. So that is for this force, 100 pounds. So ito naman yung isa. Nilagay ko siya sa taas kasi merong sa baba, no? Nilagay ko siya sa taas ng x-axis kasi meron din sa baba para di lang nakalilito. So, ang horizontal component niyan is hanggang dito. Ayan. And then, may vertical component ka, paakyat. Ayan. Okay? And then, so third force, yan, horizontal niya ay red pala yun, no? Horizontal niya ay red. Okay. And then, vertical niya. Yan lang, mag-connect-connect ng force. Para medyo nag-alangan ito. Ganyan. And lastly, itong nasa quadrant 4, horizontal and vertical. Ganun lang. Okay, so, okay, ganito na. Pero siguro unahin ko muna yung quadrant 4. Okay? Hindi na ako magsusulat dito.
Rekta ko na siya agad dito, pero pakita ko lang kung paano yung sa sine and cosine sa trigonometry. Pero dito, sa case na 'to kasi, meron ba? Sa case na 'to, magagamit mo talaga yung ano, yung 'pag cosine yung x, 'pag sine yung y. Sa part na 'to. Ay, sakto ba 'yun? Ayun, ilabas natin 'yan. Pero discuss ko kung bakit hindi lang, hindi 'yun applicable sa lahat. Lagay ko dito, this one is 30 degrees. Okay, so ito yung 400 pounds. Okay, so ayan. Resolve natin to into components. This one and this one. So if ito yung angle gagamitin mo, so katawa, hopefully okay naman na dun, no? So katawa. So gawin nating katawa. Actually, lagyan natin to ng F. Sabihin na lang natin F mo lang muna to. So this one is for F, X component, tapos ito, yung Y component. Ganyan. Tas ito gawin ko muna tong theta. Para ano lang, symbols na muna gamitin ko na. Okay, so that is, okay, so ano muna, sign muna tayo. So katawa. So sin theta is equal to opposite Fy over hypotenuse na F. So therefore, para ma-solve mo si Fy, just have to cross multiply, di ba? And F times sin theta, that is Fy. Ganun siya lagi. So that will be Fy is equal to F sin theta. Kung ano yung hypotenuse, multiply mo lang siya sa sin theta. O, di ba sabi ko? Pag y, ano yung sabi ko? Kapag y component, pag sin rather, opposite ang gagamitin natin. Hindi yung sin y lagi. Okay, then gamitin naman natin yung cosine. Cosine theta is equal to adjacent. Yan, katabi niya. Kasi di ba, itong triangle, we have three sides. Right triangle, we have three sides. So, if given na yan yung reference angle mo, katapat niya, yan yung opposite. Then yung katabi niya, actually, dalawang katabi niya. Meron kang, yan, and ito, okay? Pero yung isa niya kasing katabi is opposite sa 90 degree. And yung 90 degree na yon, that's right angle, diba? Ang opposite doon, yun yung longest side, which is the hypotenuse nga. So, syempre, yung isang side yung kakonsider mo. Yun yung adjacent. So for cosine theta, so that'll be adjacent fx over hypotenuse na f. Ganyan. And so, para ma-solve mo naman si fx, horizontal component, ang gagawin mo lang is f times cosine theta. Di ba? F cosine theta. Di ba? O, ganyan siya. Pero hindi ito laging y sine x cosine. Kasi, what if ito yung angle na ginagamit mo? Pangalan na nating alpha. Okay, kasi ito 90 degrees to eh. Okay, so what if naman pag alpha ginamit natin, no? Ibahin ko nga kulay. Green. Okay, so green. Gawin natin green. So, ayan. So that is obviously 90 minus theta, di ba? Kasi kung 90 na to, then ang sum of interior angles ng triangle is 180. So given na 90 na to, 180 minus 90, that's 90. So maghahati sila sa 90. So complementary ang dalawa yan. Matic. So ayun. So what if ito naman gamit natin? Sige, sin cosine pa rin tayo. So sin alpha is equal to opposite fx. O di ba? Opposite fx over hypotenuse na f. Nagpalit. Kapag cosine alpha naman tayo is equal to adjacent, tabi niya fy naman over hypotenuse f. Na, okay, ganyan siya. Ay, wait lang. Naglolo ko. Ayan. So, eto. And eto. Set natin. So, ibig sabihin ng fx, horizontal component na natin dito is f sine alpha. O, diba nagkapalit? Iba yung fx kanina.
Okay. And then, so Fy is equal to F cosine of alpha. Okay. So, ganyan siya. Horizontal component. Okay? Pero, parehas lang to sila. Parehas lang yan. Ibig sabihin, kung equal to sila, fx, f cosine theta, pwede mo gamitin cosine theta or sine alpha. Ganun lang. Equal lang yun eh. Fx, fx. F cosine theta is equal to f sine alpha. Since equal na silang f, ibig sabihin, cosine theta is equal to sine alpha. Pwede natin ma-prove yan. Cosine, sabihin natin any value, palagay na lang natin x, no? Tapos ang alpha, alam naman natin that that is, lagay ko na lang as semicolon kasi isosolve ko siya ng magkasunod. Sine ng 90 minus x. Laging equal yan kahit anong value ng x mo. So say that is, pag 45, syempre automatic. Di ba? Siguro 1. Oh, 0.999. Naka-degrees kasi oh. 0.999. Di ba? O kahit ano pa, ano bang common ngayon? 67. 67. Ayan yung cosine theta at yun naman yung sine ng complementary niya, di ba? Pares lang sila. So, kung saan syempre, ang gagamitin mo dyan, kung ano yung nilagay na angle, eh dito, nagkataon na lahat ng angle is naka with respect sa horizontal. So, laging ganito yung magagamit ka lang dyan. Okay, so fully clear tayo dun. Ayan, so baba ko lang to. At diretso na, nag-solve na tayo. Ganyan lang siya. Siyempre, pag-sum mo lang yan. Okay, so ibig sabihin, to solve for the reaction, gayin ko na lang din to. Or resultant rather, wala pa pala tong reactions. Kasi yung reaction, opposite in direction yun sa resultant eh. Yung sa equilibrium na yun, bali. So, resultant along x is equal to, syempre dito dapat may sign convention ka. Kasi yung resultant yan, syempre kapag magkaiba ng direction, edi opposite yun, di ba? So, okay, so actually ganito pala. Medyo may nakalimutan ako. So by summation of forces along x is equal to the resultant x. Then, ang sign convention natin is positive to the right. Ganun tayo. Positive ang to the right. Okay, so then by summation of forces along x, yan, ito yung along x. Then, ano to? Resultant along x, positive to the right. So, unahin natin to 100. Di ba alam natin to? Eh, paano pala kung ganito? Okay, so paano pala kung ganyan, no? Inuna ay, ano pala yan, hindi niyan angle. So, pag slope ang given, pwede mo naman siyang i-treat as parang angle lang din. Kasi ito, pwede mo siya isulat dyan. So, this one is 1. Then, ito ay 2. Parang ano lang. Parang ganito lang siya. Kaya ba to? Jumbo hotdog. Kaya ba to? Ayan, ganyan, no? Kopya. Kaya ba to? Ayan, so binuo ko lang yung rectangle. Pero pwede ko naman siya imalagay kahit saan dyan, di ba? So, ayan. Pero pwede mo rin makuha yung angle theta dyan. Pero kung bigyan ka na ng slope, kahit wag na. Kasi itong theta dyan, so that is opposite over adjacent na eh. So, kung lagay mo tangent theta, kanina pala sin cosine lang tayo. No? So, tan theta is equal to opposite 1 over adjacent. Ganyan na yun. So, pwede mong kunin yung hypotenuse niya. Like what? Actually, pwede mong gamitan na Sokatoa pa rin or mag right angle ka na. Ay ano yun? Pythagorean theorem ka na lang since right triangle din naman siya, di ba? Oh, ayun. So, pwede mo na siya diretso. So, this will be rectan natin. Hopefully, okay naman na sa Pythagorean theorem, no? So, square root of the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two legs. Ayun, square of the hypotenuse. So, kunin mo na, square root ng sum of the squares ng other two legs. So, 2 squared plus 1 squared. Ayan, kung di ka pa familiar dyan, and that is square root of 5. So, pag nakakita ka ng ganyan, na, pag nakakita ka ng ganyan na triangle, right angle, no? So, automatic yung hypotenuse niyan is square root of 5. Okay, so, ayun. Pwede mo na siya gawin kasi
Di ba ito ano lang naman to, sin theta, cosine theta. O, pwede mo lang siyang palitan. Okay. So, ibig sabihin, kung may binigay ka na, actually, lagyan ko na lang to ng pangalan, no? Lagyan ko nga to ng pangalan. Ba't kasi nag-red pa ako dito? Okay naman na yun. Gawin ko na lang to ng black. Kasi ang ni-red ko pala ay yung mga horizontal component. Para di nakalilito. So ito yung angle theta. So, ang cosine theta nun is what? Adjacent over hypotenuse, di ba? Kung ito yung angle theta mo, ito rin yan, di ba? Parehas lang naman yan kasi straight line with geometry, may parallel lines ka, then may transversal line ka. So, ayan. So, equal angles to. This one and this one. Kaya, ang cosine niyan is adjacent to over hypotenuse. Ganun lang. Di ba? And then, ang ano naman yan, multiplier mo naman, ang sin theta naman yun is opposite over hypotenuse. So, 1 over square root ng 5. So, ganun lang. Huli, okay naman tayo dun. No? So, ayan. So, pwede mo na magamit yan. Pwede mo na magamit yun. May summation of forces along x equals 0. So, 100. Parang ganito lang yan. Along x pala, no? F times cosine theta. Di ba? Ang cosine theta nun is adjacent to. Same lang din. Kung dito ka, kung ano yung parallel dyan, yun yung pang multiply mo. So, 2 over lagi sa hypotenuse. So, ayun. 100 times 2 all over square root ng 5. Positive yan eh. Then, dito tayo sa second quadrant. That's to the left. Ay, ano, to the left. So, negative yan. Minus. That is, same to kanina, 300 times cosine 60. Di ba? Ayan, 300 times cosine 60. Ganun. So, minus 300 times cosine of 60 degrees. Okay, dito tayo sa third quadrant. To the left pa rin. Minus 200 times cosine 45. Minus 200 times cosine 45. Oops. Okay. And then, may isa pa. Fourth quadrant, first, second, third, fourth. So, this one is 400 cosine 30. Then, to the right na siya. So, positive na yan. Uli. So, plus 400. 400 times cosine of 30 degrees. Okay, so anong answer natin dyan? So, that'll be 100 times 2 over square root ng 5. Then minus 300 times cosine of 60 minus 200 times cosine of 45 plus 400 times cosine of 30. Ayun, 144. Store natin yan sa x. So, that is to the right. Positive yan eh. So, nagwagi itong mga to the right. Diba? So, that's 144 point ilan? 144.432. 3 digits na lang. Nakastore din naman. 4, 3, 2, 1. Okay, so that is in pounds and that is to the right. Okay? So, ganun. And next, dito tayo sa summation of forces along y naman. Result, with summation of forces along y, positive naman tayo upwards. So, summation of forces along y is the resultant along y. Okay, so ganun pa rin. Kung ito naman yung first natin, coordinate, sa quadrant, for the first quadrant, upwards siya. Ito yung mga upwards, ito naman yung downwards. So this is what? Ang katapat nito, yung parallel dito. So that is 1 naman. Yun yung multiplier mo. Yun yung sin theta mo. Diba? So that's 1 over square root of 5. So ayan. So 100 times 1 over square root of 5. Okay, minus. So that's 300 sin 60. O take note dito, cosine 60 magiging sin 60 naman. 300 sin 60. Okay, and then, plus pala. Then minus, eto, 200 sin 45. 200 times sin 45.
Then minus ulit, 400 times sine 30. Minus 400 times sine 30. And that is what? Actually, pwede kong modify lang to. 100 times 1 over square root ng 5 plus. Plus na lang to. 300 times sine. Pero mababago. Sine 60. Then this one minus 200. Sine na naman to. 45. Then ito minus na rin. 400 times sine 30. Okay. So, yung negative. 100. Double check nga. 300 sine 60 minus 200 sine 45 minus 400 sine. Okay, mukhang tama naman. Okay, so that is downward. Ibig sabihin lang yan downward. So, di ko na isusulat yung sign. Dadalhin ko na lang siya sa direction. So, 36 point, ilan yun? 892. 892 pounds. Ibig sabihin, since negative siya, that is downwards. So, ayun. Actually, yun na ba yun? 149. O, edi para makuha mo yan, start natin yun sa y. So, square root of the sum of the squares lang yan. X squared plus y squared. Store na rin naman eh. O, yun, 149 pounds. Diba? So, nakalagay dito sa direction, down to the right hand. Down, then to the right. And kukunin mo yung angle theta. Okay, so, recto ko natin dito. So, ang r is simply equal to the square root of the sum of the squares, rx squared plus ry squared. Ganyan. So, that is equal to, 149.069. 149.069 pounds. So, ito, pag resultant, walang ano yung sign yan. Walang bearing yung sign yan. Pero, yung sa angle ang meron. So, sabi naman dito na to the right and downwards. So, ibig sabihin, nandito na yan. Sure ka na parang ganito siya. Yan dito, pag ganyan. Parang mali yung Parang mas maganda kapag ito yung gamit. Maliit ba? Maliit masyado? Sige, okay na yun. So, to the right. To the left, then, to the right, then, downward, di ba? So, di natin alam kung less than 30 ba, less than 30, or greater than 30. Since may hint na tayo dito, 14 degrees lang. So, sige, i-assume ko na yun na dito yun banda, pag ganyan. Or kahit saan naman yan mag-act, pwede yan dito sa line of force niya. Kahit saan yan dyan. Basta, yan. Okay, so yan yung resultant natin. So, let's prove it. Ibig sabihin din nun, yan na rin yung yung mga yung ano niya, components niya. O yung components niya, syempre, pag ganito rin. Diba? Ibig sabihin, components niya to the right and downward. So this one, ito yung hinahanap natin na angle theta. Ito yung angle theta na hinahanap natin. Yan ba yung theta? O, lagyan na natin x kasi with respect to x. Okay, maganda rin. Theta with respect to x. So that is just opposite na ry 10 over adjacent na rx. Diba? So, pwede na to. Okay na to. So, that is tangent theta x is equal to opposite ry over adjacent rx. Diba? So, arctan lang yan. Pag isosolve mo to, arctangent, parang nag-apply ka lang ng tangent, inverse tangent both sides. Okay, so, ito na lang. Parang nagsulat ka lang ng, inando mo yung pagka-inverse tan niya. Ay, inando mo yung pagka-tangent niya. So, inverse tangent of tangent is just kung ano to. So, apply ka rin both sides. Apply ka both sides. O, inverse tangent lang yan. Inverse tangent of ry rx is nothing but arctan of ry over rx. Pero, take note dito, neglect mo na yung sign. Lagyan mo na lang absolute value. Kasi alam mo naman na yung sign dito pa lang eh. Okay, pag ilalagay mo siya dito, mas okay kapag neglect mo na lang yung sign. Kasi baka madala mo yun eh. Yung absolute value natin. Ay, mali akong pindot. Absolute value of ry over rx. So, ayun. 14.3. Di ba? Same? 14 point,
Mukhang nag-ano dun, mukhang nag-round off dun, kasi di eksakto, eh. Okay, so our answer is 14.329. 14.329 degrees. Ibig sabihin, pag ganito yung direction niya, kung nare-require kayo, paano isulat, may ganito siya sa ibang book, eh. So, to the right, then downward, di ba? So, parang pa ganyan siya. To the right and downward. Ganyan yung angle niya. Pwede na yung ganyan, eh. Iba, nilalagyan din ka pag ganito. Ganyan. Sa ibang book. Tabular ata, ganyan. So, ayun. These are our answers na. 14.329 for angle theta. And for the resultant, 149. Ayun. So, down to the right. Okay na yun. Nandito na rin. Ano na rin naman siya, eh. Pwede mo lagyan. Down to the right, edi ganito. Hindi ko lang nilagyan. Pwede mo siya lagyan ng ganyan. Kung paano na-require sa inyo, sa mga undergrad pa lang. Okay, so ganyan lang siya. Then, syempre, bonus, may tuturo na rin ako paano mo to i-input sa pag magkakalte ka. Kopihin ko lang. Importante lang dito sa Caltech is dapat hindi applicable yung slope doon. So, kailangan mo kunin talaga yan, yung slope na yan. So, ito lang din naman yun, arctan 1/2. Opposite over adjacent lang naman, di ba? So, tangent na opposite over adjacent. So, this is the answer. Store na lang natin sa A. Okay, so store ko na lang to sa A. Ayan. So, ito lang yung importante dyan. Sa paggamit ng ano, complex mode, yung Caltech, dapat lagi kang magre-reference dito sa positive x-axis. Okay, yun lang yun. Yes, ganun lang yun. Lagi kang mag-reference dito. Okay, so ibig sabihin, so ito yung angle, ano natin, ito yung first. Tanggalin ko nga to. Ayan. Yeah. Lagay ko dito yung A. Or i-blue ko na lang. Indecisive, no? Indecisive. Okay, blue na lang. A. Okay. Tapos, ito yung angle niya. Ayan. Tapos, ito naman yung B. Pag ganyan, hanggang dito. Yan yung angle niya. Tapos, ito yung C. Actually, pwede mong gawing ganyan. Or pwede ring dito. Pero, kung naalala mo, kapag paglagpas na sa 180, 'di ba? Or sa pre-calculus pa 'to, eh. 'Di ba? So, eto andito parehas lang yung angle pero magkaiba lang sila ng sign. Okay? Or basta iisa lang yan sila kapag kinuha mo yung sine or cosine niyan, parehas lang yan sila na papalabas, 'di ba? Kasi same sila ng coterminal angle sa nag-end. Nag-vary lang kung paano siya nag-rotate with respect sa positive x-axis. So, pwedeng pag ganitong kuha mo, pwede rin pag ganito. Pero kapag ganito ang gagawin mo, pa-clockwise siya. So, ite-treat mo yon as negative. And pag clockwise, negative. Ayun ang tandaan mo. Kasi pag counterclockwise, positive, eh. Yun lang, counterclockwise, positive. Pag clockwise, negative. So, ako, ang gagawin ko dito, mas okay siguro kung dito na ako dito na ako mag-reference. Dito na ako pa ganyan, no? Mas madali siya. Yan naman si C. And ito naman si D. Pa ganyan. Pero negative yan, Negative yan siya. Okay. Kompleto na tayo. Ayan. So, hopefully kaya na yan sa calc natin. Okay, so punta tayo sa complex. Then, input lang natin ito. 100. Tapos, angle. Nasaan yung angle na ito? Yun, this one.
Naka-complex na ako, 'di ba? Ba't 'di dumidiretso? Ganito ba 'yun? O sa kanon lang ako nasanay. 100 tapos sige lagay natin sa A ta's ano na lang, calculate na lang yung ano mamaya, mga angle. Puwede mo gawing ganyan. 100 angle A plus 300, pangalawa 300 angle B, opya 300 angle B, yep, control, then 200 angle C, tapos actually ilagay ko na dito yung negative baka di ko maisip mamaya, eh. Puwede ba yung ganyan? Yung mga negative lagay ko na diyan para baka di ko maisip mamaya na negative pala dapat yun. Ayun na lang din gawin 'no. Then 400 angle negative D. Okey lang ba yang ganyan? 'Di ba yan mati-treat? Eh, di ko rin alam so malalaman natin. Or kailangan ba mag-parenthesis pa? Tignan natin kung di yan mag-work, eh, di kailangan pa ng parenthesis. Okay, so so angle A natin ay positive 'to and that is 'di ba ito na yun nasa A? O ito yun naka-store na yan, yan na yun. O for B naman ay that is 180, bawasan mo ng 60, 'di ba? 180 yung straight line hanggang dito, bawas mo 'to kasi ito lang kailangan mo. So 180 minus 60, nilagay ko talaga na. Ang sa C ay negative yun pero nalagay ko na. So this one is ilan 'to, 30, gagamitin ko ba yung 30 diyan? Itong 45. So that is 180 minus 45. Minus 45. And then yung D ay negative 30 din, nilagay ko na yung 30 kanina, so that is 30, oh, 'di ba? So ito yung lumabas na answer. 36, 144. Ito ba 'yun? Sagot natin. 144.432. Okay. And then, kasi yung X and Y, horizontal 144.432 and yung Y niya ay 36.892. Kung gusto mo makuha yung resultant and yung angle, so dito ka naman sa, nasaan yun? Complex. Then dito ka sa R angle theta. Palitan mo yan. So ito na yung resultant. 149.069 and yung angle, ayun, ito yung angle. Maganda yung angle ng kuha nito is nakasunod din sa sinabi ko kanina na kapag clockwise, negative. Pag counterclockwise, positive. Sabihin, clockwise siya from positive x-axis. And 14.328 and 329 degrees. So, ganun siya. Di ba? Okay, so ganyan lang. Hope you learned something. Thank you.